Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay. At maraming salamat pong muli sa inyong pag-tune in dito po sa ating programa na Morning Manna. Sa umaga pong ito, tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa maayos at ligtas ang inyong mga pamilya. Again, ang atin pong series na pag-aaralan sa buong isang linggo ay may temang But God is able. Kahapon po ay nating nalaman na ang Diyos, si Kristo, ay ang kanyang nais para sa atin ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Sa umaga pong ito, bago tayo tuluyang pumalaot sa atin pong pag-aaral, ay tayo po muna ay yumuko sa mandali para sa ating panalangin. Mahabagin Diyos, samahan pong muli kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Pangunahan kami ng banal na Espiritu, ihanda ang mga puso ng aming mga kaibigan, ng aming mga tagapakinig, upang aming malaman ang inyong magandang mensahe para sa amin sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito, mga minamahal na mga kaibigan, is cheated. Kung sa Tagalog, ito ay masasalin natin na nadaya o ginulangan. Now, sa Biblia ay maraming mga istorya na iba't ibang mga tao ang naloko o nadaya. Subalit sa umagang ito ay atin pong pag-aaralan ang buhay ni Jacob. Okay, kung papaano nagkaroon siya ng karanasan na nadaya siya. Sa Genesis chapter 25 verse 26 ay mababasa po natin dito hanggang sa sunod na mga kabanata at talata ay ang kwento ni Jacob. Verse 26, si Jacob po ay isang pinanganak na may kambal at ang pangalan ng kanyang kambal ay si Esau. Siya ay lumago, okay, na tinatawag siya na kitchen man. Okay? Sa kusina, ang palagi nag-aasikaso basically ay ang mga nanay. So si Jacob, he grows a mild kitchen man. Kasama siya lagi ng kanyang ina. He was acknowledged as a mama's boy. So mama's boy itong si Jacob. He usurped Esau's birthright. Alam natin ang kwento na kinuha niya ang pagkapanganay, okay, sa kanyang kapatid na si Esau. In chapter 28 verse 1 to 4, mababasa natin diyan na bagamat ganun ang nangyari, si Jacob, he was usurped Esau's blessing. Na ang pagpapala, yung basbas na dapat para kay Esau, ay hindi napunta sa kanya, kundi napunta kay Jacob. Jacob receives blessing. So dahil sa pangyayaring iyon, nagalit ang kanyang kapatid, si Jacob ay umalis sa kanilang lugar at pumunta doon sa kanyang uncle na ang pangalan ay si Laban, doon sa lugar ng Padan Aram. At pagdating doon, si Jacob ay naglingkod sa kanyang uncle na si Laban ng 7 taon dahil meron siyang nagustuhan na anak ni Laban na si Rachel. So, he served Laban for 7 years. However, after 7 years, naloko siya ni Laban ng kanyang uncle dahil instead na si Rachel ang kanyang mapapangasawa, hindi niya napangasawa si Rachel bagkus yung ate na ang pangalan ay si Leah. Dahil nga hindi niya gusto si Leah, he served another 7 years for Rachel. Nag-serve ulit siya ng another 7 years for Rachel. At sa paglipas ng maraming panahon, nagkaroon siya ng mga anak, nagkaroon siya ng pamilya. Jacob prospered under Laban. In Genesis chapter 30 verse 43, thus the man became exceedingly prosperous in hard large flocks, female and male servant, and camels and donkey. Paglipas ng mahabang panahon, lumago si Jacob, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, doon sa kanyang uncle na si Laban. Dumami ang kanyang pagmamayari, dumami ang mga hayop na kanyang inaalagaan. And the Bible said, he became exceedingly, okay? He became exceedingly prosperous. Talagang lumago si Jacob sa kanyang material na kalagayan.
Jacob's earlier choices landed him in a life of a daily guilt, insecurity, vulnerability, slavery, tension, and distress. Kung titingnan ninyo yung kanyang buhay, first, ang kanyang ginawa, he cheated. Okay? Doon sa kanyang kapatid na si Esau. And doon din sa kanyang buhay na doon kay Laban, naloko rin siya ng kanyang uncle. So sa kanyang pamumuhay araw-araw, his choices, he landed him in a life of daily guilt. Meron siyang guilt na nararamdaman sa kanyang puso. Insecurity. Vulnerable si Jacob. Naging siyang alipin at nagkaroon ng distress sa kanyang buhay. Lumipas ang mahabang panahon in Genesis chapter 1 verse 1 to 31 verse 1 to 3. Now Jacob heard the words of Laban's sons. Dahil marami na siyang pagmamay-ari, marami na siyang mga hayop, lumaki na at yumaman na si Jacob doon, narinig niya ang salita galing sa mga anak ni Laban. Ang sabi, Jacob has taken away all that was our father's, and from what our fathers he has acquired all this wealth. Kinuha ni Jacob ang lahat ng pagmamay-ari ng ating ama. Kung ano mang meron yung ama natin noon, ay napunta na ngayon kay Jacob. Oh, and Jacob saw the countenance of Laban, and indeed, it was not favorable toward him as before. Hindi na naging maganda ang pakikitungo ngayon ni Laban sa kanya, hindi katulad ng dati. Kung dati sila'y close, dati sila'y hindi nag-aaway at walang alitan, nagkakaunawaan. Ngayon, ang pakikitungo ni Laban sa kanya ay hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng dati na maayos, mahinahon. Ngayon ay medyo galit na si Laban sa kanya. However, then the good news is, then the Lord said to Jacob, Jacob, kailangan mo nang umuwi. You should return to the land of your fathers and to your family. In the promise of the Lord with him is, I will be with you. The Lord instructed Jacob. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, hindi mo na kailangan magtagal sa lugar na yan. Ikaw ay umuwi na doon sa iyong lugar ng iyong mga magulang sapagkat ako ay magiging kasama mo. Genesis chapter 31 verse 3 says, And the Lord said unto Jacob, Return the land of thy fathers into thy kindred, and I will be with thee. Wow! Napakagandang pangako ng Panginoon sa kanya na siya'y sasamahan sa kanyang paglalakbay. Mga minamahal na mga kaibigan. Okay? Let me share with you some lessons that we can learn from the life of Jacob. Number 1, home influences are incredibly powerful. Okay? Napakahalaga at makapangyarihan ang impluwensya ng tahanan. Kung papaano natin tinuturuan ang bata sa loob ng ating tahanan, ay siya rin ang kanyang matututunan sa kanyang paglaki. Kaya tama si Solomon, ang kanyang sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Napakahalaga kung tinuruan natin ang ating anak sa tahanan pa lamang na maging mabuting tao, paglaki niyan, malaki ang posibilidad na magiging mabuting tao ang bata. So, home influence are incredibly powerful. Education starts in the home, mga minamahal na mga kaibigan. Okay? Another thing that we can learn, there is no action without consequences. You remember the life of Jacob. He cheated on his brother Esau. When he came doon sa kanyang uncle, sa lugar ng kanyang uncle, naloko din siya ng kanyang uncle. Hindi lang isa, 2 beses, maraming beses siyang naloko ng kanyang uncle na si Laban. Bakit? Kung ano daw ang itinanim, yun din ang aanihin. Well, it is true. Another lesson, small causes have great effects. Sometimes may mga bagay na akala nating maliit lang ang ating mga nagagawa. Pero hindi natin napapansin, malaki pala ang epekto nito sa buhay natin at sa relasyon, mga minamahal na mga kaibigan. Akala ni Jacob, yung kanyang pagdaya sa kanyang kapatid ay wala lang, maliit lamang na bagay. Bagkus ito ay nagdala ng malaking epekto sa kanyang buhay. Namumuhay siya na merong guilt sa kanyang puso. Stress na stress si Jacob. Hindi siya naging masaya sa kanyang pamumuhay hanggat hindi dumating yung panahon na sila ay nagkaigi-igi ng kanyang kapatid.
Certain situation requires aloneness with God. Kapag yun daw ang ating nararanasan, ay kinakailangan mag-spend tayo ng time sa ating Panginoon. And another thing, when God say yes, no one can say no. Pag sinabi ng Panginoon na yes, walang sino mang makapaghadlang. Pag sinabi ng Panginoon na ito ang mangyayari sa iyo, ito ang sasabihin, ito ang gagawin mo, yes, no one can say no, mga minamahal na mga kaibigan. Kapag sinabi ng Diyos na diyan ka, walang sino mang makaalis sa iyo maliban sa Diyos. Now, we will see these lessons in the coming story of Jacob. Genesis chapter 31 verse 7 says, "Yet your father has deceived me." Sabi niya doon sa mga anak ni Laban, "and changed my wages 10 times. Nadaya ako ng iyong ama." Hindi siya naging patas sa partihan ng aming labanan, sa partihan ng pag-aalaga ng mga hayop. But take note of this word, but God, okay? But God did not allow him to hurt me. Bagamat ako'y nadaya ng iyong ama, ako'y naloko ng iyong ama, subalit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako ay kanyang saktan. Again, there is always an intervention of God in the life of Jacob, because in the very first place, bagamat ganon ang nangyari sa kanyang buhay, nangako ang Panginoon sa kanya na siya ay sasamahan ng Panginoon. At ito ay nangyari, mga kapatid, sa paglipas ng ilang panahon, mula sa panahon ng kanyang pagkabuhay hanggang sa panahong ito, hanggat sa panahon na kanyang kasalubungin ng kanyang kapatid na si Esau. Sa kanilang paglalakbay, anong sabi ng Biblia? Mula sa Genesis chapter 32 verse 22 to 24, "He arose that night and took his 2 wives and his 2 female servants and his 11 sons and sent them over the brook. Then Jacob was left alone." Habang sila'y naglalakbay, sinama niya ang kanyang mga buong pamilya at hinati sila sa 2 grupo kasi yung kanyang kapatid na si Esau ay nagbabanta sa kanya. Sa isang grupo, yung isa niyang asawa, sa isang grupo ay ang kanyang asawa, kasama ng kanilang mga anak at ang mga alipin na meron sila. Then Jacob was left alone. Umalis si Jacob at siya ay nag-isa at nagmuni-muni. And a man wrestled with him. You know the story. Doon sa lugar na yon ay nakipagbuno siya sa isang anghel and until the breaking of day. We know the story, mga kaibigan. Habang sa kanyang pakikipagbuno, naramdaman ni Jacob ang kanyang kasalanan. Habang siya'y nakikipagbaka sa anghel, naramdaman niya ang kasalanan na kanyang nagawa. Subalit habang siya'y nakikipagbaka, ramdam niya rin ang pangako ng Panginoon na nasa kanya. He was left alone and man wrestled with him until the breaking of day. At ito na nga ang nangyari. Ang sabi ng anghel sa kanya, which is si Jesus Christ, "Let me go. Let me go for the day breaks." Ipakawalan mo na ako sapagkat malapit na ang bukang liwayway. But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me. I will not let you go until you bless me." And the story said, and he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Mga minamahal na mga kaibigan, Jacob received the blessing for which his soul had longed. Natanggap niya ang pagpapala na nais niya para sa kanyang sarili. Ang kanyang kasalanan as a supplanter, he was a supplanter and deceiver, ay pinatawad ng Diyos. Siya ay nandaya at nadaya, iyon ay pinatawad ng Panginoon. The crisis in his life was past. Lumipas na ang kalagayan, ang krisis sa buhay ni Jacob, mga kaibigan. Doubt, perplexity, and remorse had embittered his existence. Okay? Yun ang mga bagay na nagpahina sa kanya. Subalit, take note of this word, but now, subalit ngayon, all was changed. Lahat ay nabago. The sweet was the peace reconciliation with God. Kaibigan, marami mang karanasan sa buhay na tayong nararanasan. Ang ating mga dating kasalanan, ang ating mga maling nagawa,
ang mga pagkakasala na nagawa natin sa ating kapwa at nagawa natin sa Diyos, ay siyang nagtutulak sa atin na maging mahina at mapalayo ang ating relasyon sa Diyos. But like Jacob, if we consider ourselves as sinners, kapag tiningnan natin ang ating sarili na makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas, huwag nating bibitiwan ang Panginoon hanggat hindi tayo pinatatawad at pinagpapala ng Panginoon. Kapag nangyari yon, mga kaibigan, sa buhay ninyo at sa buhay ni Numan, sa buhay ko, kapag hinayaan natin ang ating sarili na ilagak natin sa Panginoon, tanggapin natin ang ating pagkakasala at magkaroon tayo ng kasunduan sa Diyos, makipag-reconcile tayo sa Kanya, we will experience the same experience like Jacob. We can have peace of reconciliation with God. Wow! Kaya ngayong umagang ito, mga minamahal na mga kaibigan, napakasarap isipin, napakasarap damhin na merong Panginoon in Christ Jesus. Ang good news ngayon, in Christ, peace with God is accessible to us through self-surrender and heartfelt prayer. Kapag ating isunurinder ang ating sarili sa Diyos, kapag nanalangin tayo ng taimtim at pinagsisihan ng ating mga kasalanan, magkakaroon tayo ng direct access with God, and we will experience a sweet peace reconciliation with Him. Mga kaibigan, ano bang karanasan meron ka? Ano mang ka-experience nung mga nakalipas na panahon ng buhay mo kapag iyong inilapit sa Diyos nang may taimtim na pananalangin at ipinasakop mo ang iyong sarili, makararanas tayo ng kapayapaan, makasusumpong tayo ng kapayapaan at pakikipag-ayos sa Diyos. At kung magkagayon, magkakaroon tayo ng mabuting relasyon sa Diyos. Tayo pong lahat ay umuko sa isang panalangin. Amang Banal, sa umagang ito, salamat pong muli na sa pamamagitan ni Kristo na inyong anak, ay kami ay magkakaroon ng kapayapaan na pakikipag-reconcile sa inyo, O Diyos. Tulungan po kami, tulungan ang aming mga tagapakinig, ang aming mga taga-subaybay na nanonood online, radio, saan mang platform ng social media, na matuto kaming lahat na isurinder ang aming mga buhay sa iyo at manalangin ng taimtim upang magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ng aming mga puso, upang magkaroon kami ng magandang relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pakikisama sa amin. Salamat sa inyong pangako ng aming panalangin ay inyong diringgin. Patawarin kami sa aming makasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.